Kasi mga par, pag nandito ka na, hindi basta-basta dito mga par. Sinasabi ko nga, kailangan may pera ka rito mga par, no? Lalo-lalo na kung student ka, no? Student permit ang i-a-applyan mo, no? Dito lahat pinabayaran mo, malaki ang bahay mga par, no? Renta ng bahay. Kung student ka, tuition mo, pang araw-araw na gastos mo, hindi basta-basta mga par. And pag nandito ka na, syempre wala nang atrasan mga par, kasi nakagastos ka na, malaki na ang ginastos mo, no? So laban ka na, kailangang laban-laban na. Kaya struggle talaga pag umpisa mga par, no? Diyos, Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Good morning mga par, welcome back to my channel again. Tayo tubig mainit mga par. Okay, prepare na tayo mga par para pumasok. Mabes na tayo. Shout out Team Bistak. Shout out Team Bistak. Today's Monday mga par, no? Pasok ulit tayo. Start na naman ang ating sambong linggo. Sarap ng mainit na tubig mga par sa umaga. Talaga ginagawa ko bago ako malis. Minom akong tubig na mainit o maligamgam na tubig mga par, no? Hindi ako nag-almusal. Tapos habang punta ko doon sa trabaho, nag-ano ako ng inom akong kape. So baba na po mga par kasi mamaya-maya nandiyan na yung bus. So yun, good morning. Ay mga par, nagkakadahon na, oh. Nagkakadahon na mga par, oh. Yan, nagiging gubat na, yan. Maganda na. So yun, umaga mga par, no? 11 plus 11 mga par, no? Temperature natin plus 11. Feels like plus 9. So yun, ganitong umaga mga par, pagka malamig pa talaga, minsan nagni-negative pa nga. Ngayon wala na, plus 11 na. Isa lang ibig sabihin yan, talagang maganda na. Pero hindi pa rin tayo sigurado mga par, no? Kasi syempre hindi mo kontrolado yung minsan malamig. Pero at least i-enjoy natin habang ganito ang panahon, para happy lang mga par. So maganda mag-deliver ngayon. Kaya lang medyo makulimlim. Nagdala ako ng jacket to mga par, para kung sakaling umulan, suot natin. Kasi yan maganda sa ulan mga par. Pero siguro mawawala rin to. Wala naman nakalagay sa weather na uulan. Sunny lang, sunny. Or makulimlim lang pala. Ayun, wait ako rito. Tapos bila akong kape mga par. And then ready to go na tayo. So happy Monday sa lahat, shoutout sa lahat. Maraming salamat. God all the glory mga par. Ingat kayo lahat, tingnan nyo, ganda, oh. Ganda na, oh. Naka green na green. Bili muna tayong kape mga par, para hindi tayo lamigin. Driver pa ni driver pinakakusgan. Yo mga par, dito na tayo sa trabaho, no? Kasi nakita tayo nila Boss Clark tsaka ni Boss Jason, no? Sabay sila.
May sasakyan na kasi, kaya sinabay tayo mga par. Kita din sa may kanto. Maglalakad na sana ako kasi wala pang bus eh. 30 minutes pa yung bus papasok rito mga par. So sakto, daanan tayo. So maraming salamat. Big shoutout kay Boss Clark, no? Tsaka kay Boss Jason. Sila ang partner ngayon sa downtown mga par, no? Downtown sila ngayon. So alis na sila ngayon, alas 7 pa lang. Ayun. Ayun, kung napapanood yung mga par, no? Ang YouTube channel ni Ma'am Ina Andulong, no? So yun, lagi ako nakasubaybay dyan sa kanyang channel kasi yan yung patungkol sa mga nangyayari dito sa Canada mga par, no? And may mga ini-interview siya ng mga RCIC, yung mga legit na ano yan mga par, no? Yung mga buhay ng ating mga kababayan din na iba, no? So itong bago mga par, mayroon siya na interview, yung bagong upload niya ngayon mga par, no? Kay Ma'am Ina Andulong, no? In a nutshell na channel, YouTube channel. Mayroon doong Pilipino mga par, no? Na yun na nga, galing silang Middle East. Tapos pinangakuhan sila ng isang consultant dito sa Canada mga par ng magandang buhay syempre, no? Doon sa Middle East mga par, magandang trabaho nila, magandang sweldo. Pero syempre yun nga, nainganyo sila na pumunta rito mga par, no, sa Canada. And syempre maganda rin siguro ang offer. And syempre ang ano naman kasi mga par, no, ang pinaka key na maingganyo ka rito is yung madala mo yung pamilya mo, no? Pwede kang PR, pwede kang permanent residence dito, madala mo yung pamilya mo, so mag-stay kayo rito. Isa yun sa key, sa key na mga par, no, na maiingganyo ka. So kahit na medyo malaki ang gastos, no, susugalan mo mga par. Yun yung talagang nakakaingganyo, no? Kasi yun nga, maganda sila magsalita, na pagdating mo rito, maayos yung kumpanya, magandang pasweldo, tiis-tiis lang muna kasi pag na-PR na, yun na, maganda na yung madadala mo yung pamilya mo. Yun yung mga pangako na naririnig ko palagi mga par, no? And yun siguro, kahit ako naman siguro maingganyo rin ako kasi nga, yun nga, nag-iisip tayo kasi sa future ng ating pamilya, no? Para sa ating mga anak. So nakakaingganyo talaga. And isa pa doon mga par, no, gumastos sila, no? Sa ticket pa lang $3,000 daw mga par bawat isa. Ayon doon sa in-interview ni Ma'am Ina. So pinalabas daw yun na cash advance, so babayaran mo siya paunti-unti, no? 6 months sila binayaran yun. Pero yung 3,000 na ticket mga par, hindi ko alam kung ticket lahat yun, pero napakalaki nung kung ticket lahat yun mga par. Ayun, gumastos pa sila lahat gumastos nung mga binayaran sa mga processing fee, lahat mga par, no? Kumbaga yung consultant, siya lang yung nagpa-process, no? Ano ng mga documents mo, tapos sila ang nag-ano doon sa IRCC para ipasa, no? Ibigyan ka lang nila ng checklist mga para kunin mo to, tapos yun. So, nakakalungkot lang kasi yun nga, alam mo namang hindi sigurado, talagang tagilid, no? Like, ang masakit pa, kababayan pa natin mga par, no? So yun nga, ngayon nagkakaproblema na yung interview ni Ma'am Ina kasi out of status na siya. And ang isa pa sa problema mga par, in-extend siya ng consultant kahit out of status na siya mga par. So ibig sabihin pag out of status ka na, tapos in-extend ka mga par, hindi ka pwede magtrabaho, no? Dapat na-extend yun mga par bago ka ma-expired, no? Isa pang problema mga par, in-extend siya kahit walang job offer, no? So hindi na nagsuporta yung kanilang employer, no? Gusto na silang pauwiin, may mga napauwi na nga, no? So yan, sa interview doon hindi nila kung bakit in-extend na kahit walang job offer, no? So ngayon ang problema nung in-interview niya na Pinoy na kababayan natin, so hindi siya pwede magtrabaho, paano yung mga expenses, no?
So habang naghihintay siya ng result, and malaki ang posibilidad mga par na hindi siya mabigyan kasi nga yun nga, wala kang job offer, no? So pag nakita yun ng ano, eh yun nga, mahirap. Hindi pa rin sigurado, pero malaki ang chance na hindi ka mabigyan ng ano, ng bagong work permit mga par, no? And yun nga, expired na nga siya. Yun nga, kung nanonood kayo ng vlog ko mga par, no, kagaya namin na in-extend namin yung aming permit bago mag-expired, no? So expired kami ng March 30 mga par, di ba? Extend namin siya March 14 namin pinasa. So pagpasa namin ng March 14, after 5 days mga par, binigyan ako ng naka-receive ako ng email ng IRCC na binigyan nila ako ng temporary working permit, yung parang yung tawagin nun, temporary working permit na hanggang 6 months mga par, no? So pwede ako magtrabaho hanggang 6 months hanggang dumating yung resulta ng application namin. So yun, pag naghanap yung employer ko, yun yung ipapakita ko mga par na meron akong extension. Nakalagay din naman doon sa papel na binigay ng IRCC na kung maghanap ang employer mo ng ano, yun yung i-attach ko doon sa lumang ano ko, lumang permit ko, i-attach ko yun yung ipapakita ko sa employer mga par, para alam nila na legal pa rin ako magtrabaho mga par dito sa Canada mga par. So yun, nabigyan ako after 5 days noon mga par, no? Hindi ko lang alam doon sa Pinoy kung ano, yun nga, ang pinaka the best option daw nila mga par is, ayun nga, nag-apply sila ng EI dahil 2 years naman sila nagtrabaho rito, maaaring mabigyan sila. Pero yun, 50-50 pa rin. Siyempre ang final decision mga par ay yung doon pa rin sa pag-apply nila ng EI. Hindi ko alam kung sino mag-decision na, no? RCC ba yan, no? Pero siyempre computerized kasi yung mga par, masisilip yan doon, makikita yan doon, no? Na nag-apply ka na extension, yun, ano yan mga par, makikita nila yan. Kaya hindi ka pwede magsinungaling talaga. Kailangan talagang totoo ang sasabihin mo, kasi magkakaproblema ka in the future mga par. Nakakalungkot lang talaga mga par, no? May mga ganong kababayan natin. So for awareness lang mga par, yun, kung hindi nyo napanood or gusto nyo panoorin ang video mga par, no, ni vlog ni Ma'am Ina Andulong, in a nutshell, no, mga par, puntahan nyo. May mga update doon, may mga buhay-buhay ng mga Pilipino na nangyayari dito sa Canada mga par. Ako sinishare ko lang para kung yung mga hindi nakapanood, no, at nanonood sa akin mga par, no, mag-iingat po tayo, lalong-lalo na yung mga taga Middle East, no. Hindi lang taga Middle East, mga taga Pilipinas mga par, no, kailangan siguruhin yung maigi mga par, no? Kasi mga par, pag nandito ka na, hindi basta-basta dito mga par. Sinasabi ko nga, kailangan may pera ka rito mga par, no? Lalong-lalo na kung student ka, no? Student permit ang i-a-applyan mo, no? Dito lahat pinabayaran mo, malaki ang bahay mga par, no? Renta ng bahay. Kung student ka, tuition mo, pang araw-araw na gastos mo, hindi basta-basta mga par. And pag nandito ka na, syempre wala nang atrasan mga par, kasi nakagastos ka na, malaki na ang ginastos mo, no? So laban ka na, kailangang laban-laban na. Kaya struggle talaga pag umpisa mga par, no? Lahat naman ng mga nandito na bago, struggle pag umpisa. Pero yun nga, laban pa rin. Tulad namin na wala pang PR, lumalaban pa rin kami mga par, no? Talagang yun nga, sabi ko, hindi pwede patamad-tamad dito kasi yung mga bilis mo, mababaon ka sa utang dito mga par kung wala kang trabaho, no? Or kulang yung kinikita mo. Kaya yung iba nagdadalawa, 3 job pa nga, no? Dahil kulang na kulang talaga mga par, no? And syempre nasa disiplina mo rin, sa lifestyle mo rin, dapat hindi ka maluho, dapat talagang tiis-tiis muna, no? Tsaka na muna yung mga iba mga par, no? So yun lang mga par, good morning. So awareness lang sa mga kababayan natin, no? So mag-ingat po, mag-ingat. And siguro maigi na legit, and planuhing maigi mga par bago pumunta rito, hindi yung padalos-dalos, no? Kasi yun nga, sabi ko nga, mahirap mga par pag nandito ka na. And tulad nyo nga, yung in-interview ni Ma'am Ina na talagang kumasos sila na napakalaki mga par, no? And yet hindi nila nakuha yung kanilang goal dito sa Canada, and kailangan nilang umuwi mga par. So diba, so back to zero ulit sila. So napakahirap nun. So ayun lang mga par, mag-iingat tayo, mag-iingat talaga. So
So kung may mga tanong kayo, kung may mga ano kayo, pwede kayo mag-comment sa baba mga par, or yun, manood ng mga o mag-research mga par, no, tungkol sa buhay dito sa Canada mga par. Yo, what's up mga par? Uy, pauwi na kami ng mga par, no? Umahan kami ng STC kasi bumili kami ng galunggong. Kasi bihira lang may galunggong doon mga par, no? Pagka naglagay sila, bilis maubos. Kaya pag may nakita kami, kaya samantala namin, bili agad kami. Kasi sarap kasi galunggong mga par. Paksiw. Sarap sa paksiw, tapos pwede rin prito. Kaya ayun, lain dahil na doon sa likod.